day, everyone. My name is Chemeros Lemas and I am the last reporter in our report. So, I will discuss the integrating media literacy in the curriculum. So, first, media literacy is now part of the curriculum but implementation faces challenges. So, sabi dito, media literacy is already included in the curriculum, but there's are the challenges to implementing the curriculum. The first is the limited access to equipment. So, here, marami daw na hindi daw lahat ng mga schools ay may mga kumpletong gamit like computers, internet, and the modern facilities. So, paano nga ba matututo ng maayos yung mga students kung kulang yung mga gagamitan na kailangan nila? So, the second one is the teachers' lack of confidence with the material. So, here, dito, aminado yung mga teachers, yung mga ibang teachers na nahihirapan din daw sila na nahihirapan sila or hindi pa sila masyadong komportable pagdating sa technical aspects at yung content ng media literacy. So, sabi nila, kailangan pa daw nilang ng enough training para maging effective yung kanilang pagtuturo, no? So, the last one is the perception of media education as just an accessory. So, dito, merong mindset na ang media education daw ay just an accessories lang. Accessory. Parang extra subject na hindi naman masyadong importante. Pero actually sobrang importante nito para matuto ang mga students kung paano maging critical at paano maging mapanuri sa mga nakikita nila through online or social media. So next, we have 6 ways to integrate literacy by Lynch na 2018. So first is teach evaluation, help student analyze content, creator, audience, and biases. So dito kailangan daw natin yung mga students natin na turuan na mag-analyze mag-analyze ng isang content na kanilang nababasa o nakikita. So kailangan nilang alamin kung sino ba yung gumawa, kung para kanino ba yung content na yon, at kung may bias ba or panig yung isang content. So for example, kapag may nabasa silang news sa Facebook, so kailangan nilang tanungin kung valid source ba ito or fake news ba ito or totoo. So the second one is the guide resource finding. So direct student to reliable, safe, and trustworthy sources. So here, kailangan nating ituro sa mga students natin kung saan sila dapat kumukuha ng mga reliable at safe na information. For example, pag nagsisearch sila sa Google, wag lang sila dapat basta-basta na magkaka-paste lang doon sa mismong na-search nila sa Google. Kailangan gamitin nila yung mga websites na may na nagtatapos sa .edu, .gov, or other trusted sites. So, the third one is compare sources. So, analyze similarities and differences across various media. So, here, ipakita natin na hindi pare-pareho ang mga kwento sa iba't ibang platform. So, kumbaga parang may pagkakaiba-iba yung mga nilalaman ng isang content sa iba't ibang platform. So, for example, basahin yung balita sa GMA,
ABS-CBN at yung sa radyo. So, tingnan natin kung may doon natin titingnan kung may pagkakaiba ba sa kung paano nila ito pinipresent or kinukwento. For number 4 is discuss edits and alterations. So, show how content is modified and encourage critical thinking. So, dito, when it comes naman sa dito pinapakita na pwedeng baguhin or i-edit ang kahit anong mga content. For example, sa mga pictures or videos, ituro natin sa kanila or ipaalam natin sa kanila na lahat ng nakikita nila sa social media or online is possible na hindi 100% is totoo dahil pwede itong hindi ito 100% totoo or accurate dahil pwede itong mabago pagdating sa editing. May mga kumbaga parang ito ay may mga filter na nilalagay na parang magiging isang realistic yung mga nakikita natin. Number 5 is examine advertising truth. So, here, identify what is being sold and the persuasive techniques used. So, here, kailangan nating kailangan alamin kung ano talaga ang yung mga binibenta nila at paano nila tayo nakukumbinsing bumili when it comes sa advertising. So, for example, sa commercial ng sabon, sinasabi nilang pampaputi daw ito agad. I-explain natin sa kanila or sa mga students natin na isa lang yung marketing strategy at may halong exaggeration or exaggerate na mga effect. So, number 6, let students create media. So, develop presentations, videos, or website appropriate to their level. So, dito, kailangan daw nating hayaan yung mga student natin na gumawa sila ng sarili nilang content in online or social media. For example, papagawin natin sila ng video presentation, vlog, o di kaya yung lagi natin ginagawa is yung madalas natin ginagawa is yung infographics na related sa lesson natin, sa lesson ninyo. So, next, media skills, although this is given little emphasis in the classroom hubs, and 1994% the skills that students are able to possess with the media they use in class. So, sabi ni ayon kay kina Hobbs at Frost, 1994, kahit na hindi daw masyadong binibigyan ng malaking emphasis o pansin ito sa loob ng classroom, may mga skills o kakayahan talaga na dapat daw na matutunan at magkaroon ng mga students gamit ang media na ginagamit nila sa klase. Number 1 is reflect on and analyze their own media consumption habits. So dito dapat daw suriin nila yung sarili nila kung gaano ba kadalas gumamit ng social media, manood ng TV, or mag-scroll sa Facebook. So, alam mo ba kung saan napupunta yung oras mo? Ganon. For example,
ilang oras ka bang nag-i-scroll sa Facebook or TikTok araw-araw. So, kung malalaman mo or malalaman nila na 4 to 5 hours na pala silang online, so marirealize nila na sayang lang pala yung oras na yun at dapat bawasan para makapag-aral pa sila at makapagpahinga pa. So kasi yung iba minsan ng mga kabataan ngayon napupuyat na lang sa kaka-scroll, sa kakalaro sa mobile games, kaka-TikTok, 'di ba? Hindi na sila nakakapagpahinga pa ng maayos, hindi na nakakaabot ng 8 hours yung kanilang tulog. So number 2, identify the author, purpose, and religious programs, magazine and newspaper, editorials, and advertising. So here, bago ka daw maniwala sa nakita or nabasa mo, kailangan mo munang alamin kung sino yung gumawa, ano ba yung gusto nilang mangyari, at kung saan ba sila nakapanig. So, for example, may nakita kang post tungkol sa isang politiko. Sino ba ang nag-post? So, kailangan mong alamin yon. Supporter ba niya or kalaban? Ano ba ang purpose nila? Or ano ba ang purpose niya? Bakit niya gin-post yun? So, para babanggain siya or purihin? Or, so, dapat nating alamin dapat nating alamin kung ano ba talaga yung mga yun para hindi tayo madaling maloko. So number 3, identify the range of production techniques that are used to communicate opinions and shape audience's response. So here, alamin daw muna natin kung paano ginawa yung, alamin natin kung paano ginawa yung video or picture para maapektuhan, alamin mo kung paano ginawa yung video or picture para maapektuhan yung mga damdamin natin or pag-iisip natin. So, for example, sa mga drama sa TV, bakit nga ba mabigat yung mga musics na ginagamit nila pag sa mga malulungkot na scene? O bakit sobrang linaw at ganda ng video kapag commercial? 'Di ba? So, dito, ibig sabihin, ginagawa nila yun dahil para maging emotional tayo at madali tayong maniwala. So, number 4, identify and evaluate the quality of media's representation of the world by examining patterns, stereotyping, emphasis, and omission in print and television news and other medias. So here, tingnan daw natin kung totoo ba talaga yung mga ipinapakita or may stereotype or maling paglalahad ba? May mga bagay ba na pinalaki, pinaliit at tinatago? So, for example, sa balita, bakit minsan puro gulo lang ang pinapakita sa isang lugar? O kaya bakit laging ganun yung mga itsura ng mga bida sa movies? So dahil daw dapat daw kailangan nating i-check kung fair ba talaga yung mga nakikita natin sa totoong buhay. Number 5, appreciate the economic underpinnings of mass media industries to make distinctions between those media which sell audiences to advertisers and those which do not. So,
here, in number 5, so dito, kailangan nating intindihin or malaman na may pera at negosyo sa likod ng media. So, maraming mga content ang ginawa lang talaga para kumita or magbenta. For example, bakit may nakalagay na paid partnership or ads sa mga Instagram, YouTube, TikTok? So, dahil daw, binabayaran sila para i-promote yung isang product. Hindi lang basta share yun, may kita silang nakukuha din doon. For number 6, understand how media economics shapes message content. So, dito, dahil daw may pera na involved, minsan nababago or naapektuhan yung sinasabi ng mga media para mapagbigyan yung mga sponsors or mayayaman. For example, sa mga commercial, bakit ang gaganda ng itsura ng sabon or pagkain? Kasi gusto nilang bumili kaagad yung mga bumibili sa kanila, yung mga taong gustong bumili nun. So, minsan, pinapaganda nila masyado yung effect para kumita sila. Kumbaga, parang pang-akit sa mga bumibili. So, number 7, gain familiarity and experience in using mass media tools for personal expression and communication and for purposes of social and political advocacy. So, here, dapat daw gamitin daw natin yung technology hindi lang para maglaro or mag-scroll ng buong araw sa cellphone, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kundi para makipag-usap din daw tayo, magpahayag ng saloobin at tumulong sa lipunan. So, for example, imbes na magkalat tayo ng mga memes, mga fake news, gumawa rin daw tayo ng mga video tungkol sa cleanliness drive or anti-bullying. So, gamitin daw natin yung social media para makatulong at maging boses ng tama. So, next, let's proceed to approaches to teaching media literacy by Kellner and Scher 2007. So, first, media arts education approach. In media arts education approach, this is focuses on aesthetics, creativity, and self-expression through art and media production. So, here ang media art education approach, dito tayo naka-focus sa ganda, creativity at paggawa ng art or videos. For example, binigyan kayo ng assignment na gumawa ng short video or documentary. So, dito dapat hindi lang basta kwento ang ginagawa or ang mahalaga. So, tinitingnan din natin dito kung maganda ba ang angle ng camera, malinaw ba ang audio, yung audible ba, at creative yung editing or yung when it comes sa transitions. So, parang gumagawa tayo ng realistic na pelikula or artwork. So, para doon nga sa sinabi ko kailangan nating papaniwalain yung mga nanonood. So, next, the media literacy movement approach. So, here, media literacy movement approach, it expands literacy to include popular culture and new media while maintaining print literacy. So, here, literacy foundation. So, here, this is the combination and traditional reading at pag-intindi ng new media. For example, nagbasa kayo ng libro tungkol sa history. Tapos pinanood nyo pa sa YouTube or TikTok
yung explanation tungkol doon. So, dito, parang pinagsama natin yung pagbabasa, which is the tradition. At yung paggamit ng technology, which is the new media para mas maintindihan at ma-enjoy natin yung lesson. So, number 3, next is the critical media literacy approach. So, this approach analyzes ideology, power, and presentation, which is the gender, race, and class. So, encourages production of alternative media. So, here, pinakamalalim na antas ito ng isang ito ay pinakamalalim na antas na tinatignan dito ang power, gender, race, at politics. So, bakit ganun ang pinapakita? May discrimination ba? So, for example, bakit laging maganda at payat ang bida sa movies? So, dito, i-analyze nyo kung bakit ganun ang standard nila. So, next, let's move on to utilizing media across disciplines. So, media can integrated into all subjects using the PPP framework, which is the purpose, process, performance, and the product. So, first, what is purpose? Purpose is the learning objective or reason for using media. So, here, ito yung mga layunin daw ng mga o dahilan kung bakit ginagamit natin ang media. Ano ba ang gusto nating matutunan o mangyari? Next is the process. Process is the steps of or actions involved in using the media. So dito, ito naman yung mga steps, process na gagawin natin para magamit ang media. So paano ito gagawin? Ano ang mga steps? For example, manunod muna tayo ng video. Tapos, mag-discuss tayo. Tapos, gagawa kayo ng reaction paper. So, next is the performance. So, the student activity or engagement with the media. So, here, ito na yung mga activities or participation mismo ng mga students na kanilang gagawin. So, here, I have a table. So, here, we can see that the subject area, lesson, form, tool, purpose, process, performance, and the product. So, here, in the our subject area is the lesson. It's the English, sorry. The English rather. So, the lesson is the writing a letter. So, the form is the online or interactive media. And the tool is pwedeng email or chat. Sa purpose naman nito is yung to communicate. So, para makipag-communicate o makapagpadala tayo ng message. So, in process naman is compose a letter and send to a friend through online. So, dito sa process naman, gagawa tayo ng liham and ipapadala natin to online. Yun na nga sa tool, sa email or chat. So, sa performance naman, letter making. So, dito gagawa na tayo ng letter. Sa English to English subject. So, in product, ito, yung compilation of letters in the e-portfolio through Gmail, Chatroom, or Hangout. So, dito na, yan na yung mga gagamitin natin. For, next is the Filipino. So, here in Filipino, in our lesson is the No Limitang Ere. The form is the electronic visual media. So, the tool is YouTube through Movie Maker app, and the
drama play using video. So, dito mag-film ng eksena gamit ang movie maker or YouTube, tapos i-upload ito. So, in performance, video shot a scene from No Limit Tangere, then upload to YouTube and count the number of view at the end. So, dito, dito na tayo mag-a-act or dito na natin i-a-act kung ano ba yung gaganap bilang mga tauhan, gagamit ng mga props and background. So, next is the product. Product ba? Right? This is the process. Sorry. Process. Mag-film tayo dito ng eksena gamit ang movie maker or YouTube, tapos i-upload ito. So, sa purpose, ito yung ma-present natin yung kwento gamit ang yun na nga, drama or dula-dulaan, what we call that. In product, dito naman sa product, ay sa performances, so dramatization, role-playing in a chosen venue with background props. So dito na natin i-a-act kung sino yung kung sino yung mag-a-act sa mga tauhan sa kwento, and yung props tsaka yung background. Doon na natin yan siya gagawin. So, makikita. So, in product, uploaded video to YouTube to obtain number of views. So, dito na natin sa product, dito na natin siya i-upload sa YouTube. And then para makita na para na rin na ma-share natin, makita ng iba. So science, our subject area. So in lesson, we tackle about the environment protection. So in the tool, right? Yes, I know the form is the audiovisual media, and the tool is the Spotify and YouTube. So sa purpose naman, to listen and reflect on music. So dito, ang purpose niya para makinig at mag-isip daw tayo tungkol sa kalikasan gamit ang music. So in the process, so environmental song with visuals for the process, ito yung reflect on an environmental song played through Spotify. So dito manunood daw tayo or makikinig tayo sa kanta sa Spotify or YouTube about the environment protection. And next is the performance. When it comes sa performance daw is environmental song with visual and uploaded to YouTube. So dito susuriin na natin yung mga mensahe ng kanta. Susuriin na natin yung mga message ng kanta na ating napakinggan. Then sa product naman, we compose a song uploaded to YouTube to obtain number of views. So dito sa product, dito na tayo mag-compose ng song and i-upload na natin sa online or sa YouTube. Number 4 is the next one is the values education. So here our lesson is all about family, and the form is visual media using photos, and the tools is the iWant TV app and the Instagram. So dito yung tool, dito daw sa tool, ito yung pwede natin gamitin, which is the iWant TV and the Instagram. So in the purpose here is the
to communicate message and reflect on pictures. So, para maipakita daw natin at ma-appreciate natin kung gaano kahalaga ang ating family. So, process. Here, sa process is to watch the segment Ang Pamilya Ko from iWant TV app and take a picture of a family. So, dito, kailangan daw natin manood sa TV, which is the katulad ng iWant TV, which is the title is Ang Pamilya Ko. So, tapos, dito tayo kukuha ng mga pictures na ating gagamitin. In performance, upload the photos on Instagram. So, dito ipopost na natin yung litrato sa Instagram at magre-reflect tayo dito. So, in the product, family photos uploaded to Instagram to obtain number of likes. So, dito naman is ito na yung mga litrato na ating na-post sa online na nagpapakita ng mga pagmamahal sa pamilya at to obtain numbers of likes. Next is the social studies. So here, our topic or our lesson here is current issues. In our form is the print, visual media. So, in our tools is the publisher app. In the purpose, here is to inform and update the audience. So, dito para ma-inform daw natin and ma-update yung ang lahat tungkol sa mga balita at mga issue na nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. To process naman is browse and analyze newspaper, clip on current issue. So, dito, magbabasa tayo at mag-a-analyze tayo ng mga diaryo or mga balita through online. So, next is to performance. In performance, make a newsletter with current events using publisher and post it on Facebook. So, gagawa daw tayo dito ng sarili nating newspaper or newsletter or post tungkol sa tungkol sa mga napapanahon ngayon na issue. na issue. So, for the product is newsletter posted on Facebook for sharing. So, dito na, i-upload na natin siya and i-share na natin siya sa online or Facebook. So, next is the technology and livelihood education. This is the subject area, that TLE. So, in our lesson is all about product marketing and advertising. So, the form that we use is audio visual media, and the tools that we need that we can use is the YouTube. So, in our purpose, in TLE subject is to convince audience to buy the product. So, dito para makumbinsi daw natin yung mga tao na bumili or tangkilikin natin yung mga product na ating gustong ibenta. Kasi nga, 'di ba, technology and livelihood education. So, in our process, make a commercial segment of a product or project made in class. So, dito gagawa tayo ng sa process gagawa tayo ng commercial video para for convincing. In the performance, video on own-made commercial advertisement of the product and upload to YouTube. So, dito gagawa tayo ng, magpo-produce tayo ng advertisement at i-upload natin sa YouTube or Facebook or YouTube lang pala. YouTube. And the product is to commercial advertisement of product uploaded to YouTube to obtain number of views. So, dito na natin siya
ipopromote yung product natin, o ipapakita sa mga tao para maka-obtain tayo ng number of views. Next is for the maths subject. Our lesson here is all about solving algebraic expression. In our form we can use the audio-visual media, and the tool is to podcast. So in our purpose here is to demonstrate lesson and information. So kailangan nating ipakita dito at ay purpose para daw maipakita at matutunan ang tamang paraan ng pagsusolution or gamit ang mga bagong techniques, pagsusolve ng mga solution ng mga problem when it comes sa solving. So here in process naman is to solve it's to watch and listen to the newest method of solving algebraic expression through podcast. So dito manonood at makikinig daw tayo sa lesson or tutorial sa podcast. So in the performance, solve algebraic expressions by following the methods watch through podcast. So dito susundan natin yung mga step at method na itinuturo para masagutan daw natin yung mga problems. So sa podcast na ating napanood in the product, ipapasa yung submittal of answers and computations through Gmail. So dito ipapasa na natin yung ating mga sagot and the computation gamit daw yung ating Gmail. So the last one is the MAPE. Our subject is the MAPE, and our lesson all about the taking care of the body organs. So in our form is audiovisual and the interactive online media. So in our tool naman is the TV segment. Our purpose is to inform, communicate, and express opinion. So dito para daw magbigay tayo ng information at magbahagi ng mga opinion about sa ating kalusugan or health. In the process, watch TV segment. Salamat Doc through YouTube channel. So dito manonood daw tayo dito sa TV or YouTube ng halimbawa is yung Salamat Doc. Then in performance, so make a vlog that contains opinions on health issue viewed on YouTube TV channel. So dito gagawa na tayo ng vlog kung saan isusulat yung sariling opinion tungkol sa health issue natin. Health issue na ating nalaman. In the product naman is blog with posted opinions on giving health issues for sharing and trading. So yung blog na may mga na may mga opinion ay ipopost natin through online para mabasa at mapag-usapan ng iba. So we will proceed to key concepts of media. So understand this core concept helps in critically analyze media. So first is to media as construction. All media messages are carefully crafted and represent deliberate choices by individuals or groups. They are not simply reflections of reality. So dito, in media construction daw,
may mga balita daw tungkol sa isang event, sa isang channel, na puro magagandang nangyari lang ang pinapakita. So, sa kabila naman, puro negative ang ipinapakita. So, bakit ganon? Kasi daw, pinipili nila kung anong mga images at salita yung mga ilalagay para maging pabor or hindi pabor sa kanila ang tingin natin. So, next is the audience negotiation of meaning. The meaning derives from media is not solely determined by its producers but is actively interpreted and co-created by the audience based on their own experiences and perspectives. So dito may for example, may nakita kang meme or post na nakakatawa para sa'yo, pero para sa iba naman ay nakaka-offend pala. So ibig sabihin, pareho lang kayo ng nakita, pero magkaiba kayo ng reaction or interpretation. Depende kasi yan sa ugali at paniniwala ninyo. So, next is commercial implication. So, media production is often driven by economic interest, profit motives, and corporate influence significantly shape the content and dissemination of media. So, for example, bakit may mga vlogger na laging nagre-review ng products or may naglalagay ng sponsored sa post nila or sa post? Dahil binabayaran sila. So, ang main goal talaga ng media na yan is to magbenta at kumita. Hindi lang basta mag-share ng mga information. Next is the social political implication. So, media carries messages about values, power structures, and authority, influencing social norms and political discourse. So, here, for example, sa mga videos or ads, bakit laging mayayaman at maganda ang bida? O kaya, sa news, paano nila pinapakita ang mga politiko? So, dito, naapektuhan nito kung ano ang iisipin natin tungkol sa lipunan, sa babae, sa lalaki, at sa gobyerno. Mga kasi tayo, mga judgmental kasi tayo. So, next is the aesthetic form. Each medium possesses unique characteristics including technical, commercial, and storytelling elements which dictate how content is presented and perceived. So, for example, sa radyo, puro boses at sounds effect lang ang yung maririnig. Sa TV naman, may kasama ng visual. Sa social media naman, maikli lang. May captions and pictures. So, iba-iba ang style at format dito. Depende sa platform na ginagamit. So, kaya natin siya tinawag na static form. Kasi may iba't iba silang style sa bawat platform. So, next is assessment of media literacy. So, dito, evaluating media literacy involves more than just content recall. It focuses on. So, dito, paano nyo ba mamarkahan? Ano ba ang sinusukat sa media literacy? So, first, hindi lang ito tungkol sa pag-alala sa nabasa or napanood. Ang focus natin dito ay nasa tatlong bagay. First, the quality, standards, and student reflection. So, how well students engage with and reflect on media. So, dito, tinitingnan kung gaano ba tayo ka-interest at kasali ang student. Kung tinitingnan kung gaano ka
interesado at kasali yung mga student at kung paano sila nag-iisip or nagre-reflect tungkol sa nakita nila sa social media. So, for example, naintindihan mo ba yung mensahe? Ano ba yung nararamdaman mo o naisip mo pagkatapos mo panoorin yon, pagkatapos mo napanood yung isang video na yon? So, next is inquiry skills, analysis, and technical application. So, students' ability to ask critical questions, analyze media, and apply technical skills. So, here, kung marunong ba silang magtanong ng mga dito, inaalam natin kung marunong ba silang magtanong ng matatalinong tanong, mag-analyze kung ano ang totoo at hindi, at gamitin yung tamang skills o techniques. For example, sino ba ang gumagawa ng isang content na yon? May bias ba ito? Paano ito ginawa? Right? Next is to understand media's influence. How will students grasp media's impact on thinking and decision-making, evaluation methods? So here, kung naintindihan daw ba nila kung paano naapektuhan ng media ang ating mind, decision, and the beliefs, yung paniniwala natin sa isang content na yon. For example, nabago ba ng advertisement ang isip mo na bumili? Bakit ka naniwala sa balitang yon? So, parang kailangan nating alamin or intindihin na kung paano tayo naengganyo ng isang advertisement na yon. Kung bakit ba tayo naniwala sa isang balita na ating napanood when it comes sa news, di ba? So, here is, sorry, nagdoble po. And next, we will proceed to evaluation methods. So, paano ba ito i-evaluate o mamarkahan? So, first, the observation. Observing students' engagement and participation in media-related activities. So, dito, papanoorin o obserbahan ng teacher kung gaano sila ka-active, nakikinig ba ng mabuti, at sumasali din ba sa mga activities na pinapagawa. So, number 2 is the product evaluation. So, assessing the media creations like presentations, videos, analysis produced by students. Product evaluation is the ito ay yung mga process ng repaso at pagbibigay ng marka o pagsusuri sa mga gawang media ng mga student tulad ng presentation, video o data analysis. So, based sa itinakdang pamantayan, tinitingnan dito kung malinaw ba ang mensahe, tama ang nilalaman, maganda ang pagkakagawa at akma ba ito sa layunin ng gawain. So, next is the student self-assessment. So, encouraging students to reflect on their own learning and media consumption. So, dito, this is the process kung saan ang mga students ay sinusukat at pinagninilayan ang sarili nilang pagkatuto. At gawaing pang-akademiko. So, kasama rito ang pagtingin sa kung ano sila, kung gaano sila natuto sa mga aralin, pati na rin ang pagsusuri sa kanilang mga nakasanayan sa paggamit at pagkonsumo ng media. So, gaya ng kung paano sila kumonsumo, pumili at tumanggap ng impormasyon mula sa iba't ibang
pagmumulan. So, layunin nitong mapalalim ang kanilang pag-unawa sa sarili at matutong maging mas responsible at matalino mag-aral at tagagamit ng media. For example, pagkatapos gumawa ng project o manood ng mga balita, so tinatanong nila ang sarili, naiintindihan ko ba ng maayos ang paksa? Sapat ba ang pinagkunan ko ng impormasyon o gaano katagal ba akong gumugulo ng oras sa social media at nakakatulong ba ito sa aking pag-aaral? So, sa pamamagitan daw nito, nakikita nila ang kanilang mga kalakasan at mga aspeto na kanilang na kailangan nila sa kailangan pang pagbutihan. Aspeto na kailangan pang pagbutihan. So, that's all my report. Thank you.